Alam niyo ba yung feeling na parang ang dami-dami mong gustong mangyari sa buhay? Yung tipong bawat araw, may bago kang naisip na goal o pangarap na gusto mong maabot. Parang ang dami-dami mong gustong gawin, pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Yung tipong gusto mong ma-achieve lahat ng goals mo, lahat ng dreams mo. Gusto mong maging successful sa career mo, magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya mo. At syempre, maging masaya at kontento sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero minsan, kahit anong gawin mo, parang ang hirap-hirap abutin ng mga pangarap na yan. Pero biglang, parang may bumubulong sa'yo na, imposible yan, hindi mo kaya. Yung tipong kahit anong effort ang ibigay mo, may mga pagkakataon na parang walang nangyayari. Parang laging may humaharang sa'yo, at hindi mo alam kung paano mo malalampasan yon. Nakakapanghina ng loob, di ba? Yung tipong nawawalan ka na ng pag-asa at iniisip mo kung tama pa ba ang mga desisyon na ginagawa mo. Parang gusto mo na lang sumuko at kalimutan na lang lahat ng mga pangarap mo. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Maraming tao ang dumadaan sa parehong sitwasyon. Lahat tayo, may mga pagkataon na parang ang hirap-hirap abutin ng mga pangarap natin. Pero teka lang, kapit lang. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa ganyang pagsubok. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Patuloy tayong lumalaban at naghahanap ng paraan para maabot ang mga pangarap natin. Lahat tayo dumadaan sa ganyang pagsubok. At dito sa video na to, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit parang ang hirap abutin ng mga pangarap natin. Bakit nga ba parang laging may humaharang sa atin? Ano ba ang mga challenges na kinakaharap natin at paano natin malalagpasan ang mga to? Dito tayo mag-uusap tungkol sa mga dahilan kung bakit parang ang hirap abutin ng mga pangarap natin at syempre kung paano natin malalagpasan yan. Magbigay tayo ng mga tips at strategies para mas maging motivated tayo at mas maging focused sa mga goals natin. Kaya kapit lang at samahan niyo ako sa journey na to. Sama-sama nating abutin ang mga pangarap natin at ipakita sa mundo na kaya natin to. Let's go! Naranasan niyo na bang mangarap ng bonggang-bongga? Yung tipong halos abot kamay mo na, pero parang ang hirap abutin. Yung tipong gusto mong maging doctor, engineer, artista, o kaya naman ay magtayo ng sarili mong business. Lahat tayo may kanya-kanyang pangarap, di ba? Mga pangarap na minsan parang ang hirap abutin. Pero pag iniisip mo yung mga kailangan gawin, parang ang hirap. Parang ang daming kailangang pagdaanan, ang daming kailangang isakripisyo. Minsan, parang gusto mo na lang sumuko. Parang ang layo-layo pa ng lalakbayin mo. Normal lang yan. Lahat tayo dumadaan sa ganyang pakiramdam. Yung tipong parang walang katapusan ng paglalakbay. Lahat naman tayo nanggaling sa wala. Lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliit. Parang isang binhi na unti-unting tumutubo, nagiging puno at namumunga. Hindi naman tayo ipinanganak na may hawak ng diploma o susi ng company. Lahat ng tagumpay pinaghihirapan. Lahat ng tagumpay, may kasamang sakripisyo at tiyaga. Ang importante, alam natin kung ano yung gusto nating marating at handa tayong magsikap para maabot yon. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko, patuloy tayong lumalaban, patuloy tayong nangangarap. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, mas nagiging matatag tayo. At sa huli, makakamit din natin ang ating mga pangarap. Kaya kapit lang, laban lang. Ang layo-layo man ang tingin natin ngayon, darating din ang araw na mararating natin ang ating mga pangarap. Maraming dahilan kung bakit tayo nawawala ng pag-asa. Minsan dahil sa mga problema natin sa pera. Minsan naman dahil pakiramdam natin wala tayong kakampi. At ang pinakamasakit, kapag tayo mismo ang nagdududa sa sarili nating kakayahan. Pero alam mo, lahat ng yan malalagpasan natin. Hindi man madali pero kakayanin. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Isa sa mga pinakamalaking balakid sa pag-abot ng pangarap ay ang kakulangan sa pera. Maraming tao ang nangangarap ng magandang kinabukasan, ngunit madalas, ang kakulangan sa pera ang nagiging hadlang. Alam naman natin na halos lahat ng bagay ngayon kailangan ng pera. Sa bawat hakbang na gagawin natin, laging may kaakibat na gastusin. Mula sa simpleng pang-araw-araw na pangangailangan hanggang sa mga malalaking plano sa buhay, pera ang laging kailangan. Gusto mo mag-aral? Kailangan ng tuition. Ang edukasyon ay isa sa mga pinakamahalagang puhunan para sa kinabukasan, ngunit hindi ito libre. Kailangan ng pondo para sa matrikula, libro, at iba pang mga bayarin. Gusto mo magnegosyo? Kailangan ng capital.
Ang pagnenegosyo ay nangangailangan ng puhunan para makapagsimula. Kailangan ng pera para sa mga kagamitan, produkto, at iba pang gastusin sa operasyon. Pero hindi ibig sabihin na kapag wala kang pera, wala ka ng pag-asa. Maraming paraan para makaipon. Hindi hadlang ang kakulangan sa pera para maabot ang iyong mga pangarap. Pwede kang mag-ipon ng unti-unti. Ang pag-iipon, kahit maliit na halaga, ay makakatulong sa pagbuo ng pondo para sa iyong mga plano. Ang mahalaga ay ang disiplina at determinasyon na magtabi ng kahit kaunting halaga mula sa iyong kita. Pwede ka ring maghanap ng scholarship o kaya naman ay magtrabaho habang nag-aaral. Maraming mga scholarship programs na nag-aalok ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng masipag at may potensyal. Maari ka ring magtrabaho ng part-time para makatulong sa mga gastusin. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko at patuloy kang naghahanap ng paraan para maabot ang iyong mga pangarap. Bukod sa pag-iipon at paghahanap ng scholarship, mahalaga rin ang pag-aaral ng tamang pamamahala ng pera. Ang financial literacy ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyo na mas maayos na magplano at mag-budget ng iyong mga gastusin. Maraming mga resources tulad ng mga libro, seminars at online courses na makakatulong sa iyo na matutunan ang tamang paraan ng paghawak ng pera. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tamang mindset at disiplina. Ang pagkakaroon ng malinaw na financial goals at ang pagsunod sa isang maayos na budget plan ay makakatulong sa iyo na maabot ang iyong mga pangarap. Tandaan, hindi hadlang ang kakulangan sa pera kung ikaw ay may determinasyon at tamang kaalaman sa pamamahala ng iyong mga resources. Pangalawa, wala ka namang kakampi. Minsan naman, ang hirap kapag pakiramdam mo, mag-isa ka lang sa laban. Wala kang masabihan ng mga problema mo. Wala kang mahingian ng tulong. Pero alam mo, hindi naman kailangan na marami kang kasama. Ang importante, may mga tao kang masasandalan sa oras ng pangangailangan. Pwede mong sabihin sa family mo, sa mga friends mo, o kaya naman ay sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At yung pinakamasakit, kapag ikaw mismo yung kontrabida sa sarili mo. Pero alam mo, ang pinakamahirap talagang kalaban ay ang sarili natin. Kapag tayo mismo ang nagdududa sa sarili nating kakayahan, talagang mahihirapan tayong magtagumpay. Isipin mo, kung ikaw mismo ang hindi naniniwala sa sarili mo, sino pa ang maniniwala, di ba? Kaya dapat matuto tayo na yung mahalin ang sarili natin. Dapat nating paniwalaan na kaya nating abutin ang mga pangarap natin. Pero teka lang, wag muna mag-give up. Alam kong nakakapagod din minsan, nakakapanghina ng loob. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Marami ng tao ang dumaan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. At marami na ring nakaahon sa hirap at nagtagumpay. Kaya wag kang susuko. Kapit lang, may mga paraan para maabot mo pa rin ang mga pangarap mo. Simulan mo sa maliit. Hindi mo naman kailangang gawin lahat ng bagay sa isang iglap. Hindi naman kailangang perpekto agad lahat. Ang importante, nagsisimula ka. Gusto mo bang maging doctor? Mag-aral ka ng mabuti. Gusto mo bang magnegosyo? Mag-isip ka ng magandang ideya. Kahit maliit na hakbang, basta patuloy kang gumagalaw, mararating mo rin ang pangarap mo. Hanap ka ng mga kasama. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to. Maghanap ka ng mga taong susuporta sa'yo. Mga taong magbibigay sa'yo ng inspirasyon at lakas ng loob. Pwede mong sabihin sa family mo, sa mga friends mo, o kaya naman ay sumali ka sa mga grupo ng mga taong may parehong pangarap sa'yo. At higit sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, sino pa ang maniniwala sa'yo? Kaya dapat, palakasin mo ang loob mo. Isipin mo lahat ng magagandang bagay na kaya mong gawin. Tandaan mo na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya gawin mo ang parte mo. Magsikap ka. Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Alam kong mahirap. Alam kong nakakapagod. Pero alam ko rin kaya mo yan. Kapit lang. Huwag kang susuko. Abutin mo ang mga pangarap mo. Kung ang video na ito ay helpful, kindly like, comment, and subscribe.